glue yung pangalan nila as the top onto their group. Pero sa ngayon, kailangan muna nila ma-secure muli ang isa pang panalo to secure a point para dito sa ating wildcard stage. Unang araw pa lamang, pero marami-rami na tayong nakita mga bagong balik. Katulad nga nitong isang glue na gagamitin para dito sa side ng Ulfed. Nakaka-excite, no? Medyo matagal-tagal na rin ang muli ako nakita ng International. Parang, ano pa, ay, hindi, M5 pala nagamit ito eh. Pero last year yun. Sobrang daalang din kasi talaga na magamit itong glue na to. Kasi ang dami mong iisipin, ang dami mong option no? Kapag ka XP lane. Andyan yung edit, andyan yung gawa dito ng Ulfednar. And kung kanino nga sabi nga natin, sugod kung sugod yung ginagawa. Yun yung ini-embody ni Allen na ngayon. Ay medyo mapapasplit yung slam. Naku, saktong-sakto yung sanib niya. Yung shadow kill ay hindi super na-maximize. Buhay pa rin. Itong si Samong Alien ay bumaba doon sa dalawang members ng GK. Sabay flicker ay na-burn na nga rin. Wala ito for the next 120 seconds. Maganda ang naging sabayan na GK Esports pumapalag as compared to sa game number 1. And ang maganda dito is that nararamdaman natin na nagkakaroon pa rin sila ng attempt na balik na rin yung nagiging tempo, yung nagiging aggressiveness ng Ulfednar. Pero ito yung una. Yun na, nakapatay na kagad. At ang maganda ditong balita para sa Ulfed. Gagawin kasi. Ayan nga, At ngayon, ito na naman yung kailan na yun. Ako parang alam na nga kagad. Tumamba na kagad dito mga members from Ulfednar. Napatay din si Sino. Wala kagad yung jungler ng GK. Sabay gamit ng back piece. Recall muna si Samo at kinukot ang ikalawang pagong. Sabay diversion play sa likod. Sa baba! Kasama si AB47. Sabay sipa din sa mukha ni Carby. Ngayon nagamit na kagad. Hindi siya kanyang ultimate. Napag ng Zaman Force. Mahabol sila Alien for the follow-up. Tumama din doon yung pinakahuling sa pack ng Jeet Kondo. At natapos nila yung kill na yun. 5-0 para sa Ulfednar. Hindi natin masyado naramdaman yung kapit, even the Wrath of Dryad dito. Pag si Shen alone kasi parang hindi sobrang magiging enough na maproprotektahan niya kasi si Carby that early. Pero sa ngayon, nakikita natin yung reaction. Pinipilit nila magkaroon ng banse dito sa Ulfednar kaso medyo kakapusin niya kasi sila. Okay, napag-split screen na rin. Napatay si Apex 47. Napagkagad yung no respawn yung inakuha ng kill. Itong si Rosa. Pinalikan pa nga. Sunshine with the kill. Clearing spree na. Itong si Sunshine with 3-0 and 1 na KDA. Buhay pa rin si Alien kasama ang mga recalls. Tingnan mo naman kung gaano ka... Ng Ulfednar. Laki. Plus a Lord onto their hand. Unang Lord pa lang naman to, Athena, pero tingnan mo naman yung epekto. Grabe tunaw kagad. Alam kasi nila na walang shadow kill itong si Zeno at naging mabilis. Kukontrolin din yung topping, so sabay-sabay yung flow ng minions ha. Oo, at itaas ang kamay ang gusto nila ipagawa dito para sa GK Esports, pero wala tataas ang kamay. Pero nandun ang pag-abang. Nandun na nga lang din ang mga abang. Pero unti-unti na nga lang din sila ang sinasaraduhan ng gate dito ng GK, pero hindi sila papayag. Walang minion. I-open muna nila yung iba't ibang linya pa dito na posible pa nilang i-push through. Mabuti na. Sa GK. Mabuti nilang talaga walang minion dito. And this time, nagamit yung shadow kill. Pagsaluhan ng 4. Pero walang damage. Sabi ng Ulfednar, hindi na namin iindahin lahat ng damage ng shadow kill. Kasi nga naman, paano naman namin iindahin kung magkakasama kami? Ito yung ibang version nila ng Turkish Delight. Kung yung Turkish Delight dati, may healing. Ito ngayon, sama-sama lang. Wala lang, sama-sama lang kami. Walang hiling. Heating lang. Wala lang. Wala lang, banding. Oo, banding time. Oo, pero ito yung pinakamagandang bonding kasi walang nababawasan sa kanila, walang namamatay. Pero si Alien medyo nagdadalikat. Oy, Apex 47! Siba na rin, sabay dispersion rotation, Rosso with a kill. Habol ba sila dito? Basag yung Torres sa may bandang gitna. Ngayon, isusunod nila yung bottom lane. Pero ba sila mga minions na kasama dito? Kasama pa rin Ay, naku. yung Siege. Tatapusin na ba nila to? 4v5 ang magiging laban. Pero yung disiplina ng Ulfednar ay naroon pa rin. Even though 12.3k na ang gold lead na hawak nila. And take note, 1 to 10 ang yung all round na to. Pero kasi ang ganda na nakikita natin na sabihin natin pang script dito ng Ulfednar na gusto nila maaga, gusto nila sobrang dominating. Lahat ng pointers na review nila as well as nakikita natin kung paano lang din nakukontra nila Apex 47 yung ina-attack ni Sino dun sa taas. Diba? Parang, Nagka-cut ka. Nag-split ka. Sige. diba, ibang klase yung control na ginagawa na dito ng Ulfednar. Ngayon, medyo 10 segundo pa naman bago lumabas yung ikalawang Lord rather ng laban na ito.
Ready na ang Ulfednar na Ayun na. mag-dive. Andun na rin yung mga back impact mula dito kay Sino. Wala na kagad mga base turrets. Inaantay na lang nila yung Luminous na Lord. Para nga naman, kumbaga ito yung magsisilbing ghost signal para sa kanila. Tapusin ito. Nag-conceal play na nga lang din. Nandun na naman sa AP Force Force. Nandun sa pinakalikod. Ay, nakasipa nga ngayon. Nagamit na rin yung Zaman Force. Medyo malayo, medyo may nasa ibabaw ata. Nabawasan Habang sila. nakakuha na ng isa. 3v5 ang magiging laban. Kasama pa rin yung Lord. Rosa with a kill. Ngayon tuloy-tuloy lang ang Ulfednar na bumabanat at bumahampas. Makakapatay ng dalawa dito si Rosa habang si Shen pinipilit niyang saluhin. Andun yung immortality nila Pam. TNC yung maatras. Meron pa siyang immortality dito at may mga minions pa kasama. At nag-base lock na ang Ulfednar. Sila magwawagi sa sering ito. What a dominating matchup! At nakuha ng Ulfednar ang kanilang 2-0 sweep laban sa GK Esports. Grabe. Tingnan mo naman parang hindi sila, kumbaga, nanalo tayo. Okay, hindi pa tapos. Job's not over.